na makasaka, na pagpapala ng blessing ng Lord, dapat tayo po ay nakaprepare na. Amen. So, tinatawagan ko po yung lahat na tayo po ay pumunta na po dito sa harapan. At ihanda po ninyo kung sino po yung mga may nakatokan ngayon. Binigay po ng ating po program coordinator. Ihanda po ninyo yung sarili. Okay? Huwag po tayong matakot kasi po kasama natin ang Diyos. Huwag po nating payagan na ang bulong ng kaaway ang siyang manaig sa atin. Palagi po nating i-claim yung sinasabi ng I am the righteousness of God in Christ Jesus. Tumangiyo po nga po tayong lahat. Okay? Tumayo po tayong lahat. At sabihin po natin, sabay-sabay. Alam niyo na po yung sasabihin natin? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Mga kapatid, pangatawanan po natin yan. Kasi po, kapag ang Diyos nagsalita, may nangyayari. Sabi po sa iyo katabi, may nangyayari. Amen? Okay, ulitin po natin, sabay-sabay, at the count of 3. 1, 2, 3. I am the righteousness of God in Christ Jesus. One more time. Go. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Utos po ng Panginoon sa atin. Doon po sa the greatest commandment, dalawa po yun, sinakap na po. Nang sabi po doon, mahalin po ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at lakas. Ang sabi po doon sa pangalawa, mahalin po ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya pakikabit nga ang inyong katabi, sabihin mo sa kanya, mahal na ng Diyos. Huwag kang mahiya. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. So mga ito, mga kapatid, inaanyayahan po tayo sa presensya ng Diyos para ipadama, ipakita sa Kanya sa pamamagitan ng awit nito na tayo ay nagmamasa. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 10, mga talatang lang, talatang 31. Sabi niya, sa lahat ng ginagawa ninyo, kumakain ba kayo o nagiinom, gawin niyo ito nang nakapagbibigay parangal sa ating Ama sa langit. Kapatid, nawa po, wala pong makaagaw ng pagpupuri mo sa Panginoon. Hayaan mo yung mga katabi mo. Hayaan mo yung mga problema mo. First Peter 5:7, ang sabi doon, ilagak mo sa Diyos ang iyong alalahanin sapagkat ikaw ay lumungkop sa iyo. Sabi ng English, cast all your cares to Jesus. For He will care it. Nakahanda na po ba ang pangalan ng Diyos na magpuri? Yes! Sumigaw po tayo ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yung makakarating sa trono ng Diyos, Hallelujah! This is it. Ibigay po natin ang ating sarili sa Diyos. Awitan natin siya.
ka sa umaga ito. Purihin ang iyong kadakilaan. Purihin ang iyong pagiging matuloy. Aming Ama sa langit, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, muli po kami nagsusumamo. Tumutulog sa inyong Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kami po hinihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasalang aming nagawa. At higit sa lahat, Panginoong Kristo, kami po hinihingi sa inyo. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso upang sa gayon makatulog kami sa ating Ama nang walang pag-aalinlangan. Panginoong Kristo, salamat po sa buhay ng inalay upang kami tubusin ang iligtas sa aming mga pagkakasala. Salamat po sa lubong inyong ibinalot sa amin, sa bawat isa sa amin, upang kami manatiling inyong lingkod. Salamat po, Ama, sa araw na ito na aming ipinagdiriwang, ipinagpupuri, pinagpapasalamat sa pangalan ninyo, Panginoon. Kami po'y buong lakas, buong higaya, buong saya, nagdudulog sa inyo. Salamat po sa inyong mga pangaral na ibinigay po sa amin. Salamat po sa muling pagbaba ng banal na Espiritu upang kami gabayan. Muli po, Ama, iniuling namin, gabayan niyo ang aming mga ngaral. Gawin niyo po siyang anino bakanting sisiglan na tayo sa inyong karungan ang pupunto nito. Ang bawat salita niya na mamumutawi sa kanyang bibig ay nanggagaling sa inyo. Ibaba niyo po sa amin ang inyong presensya, Panginoong Jesucristo. Amin pong nararamdaman, amin pong pinaniniwalaan na kayo nasa aming kalagitnaan. Sa araw na ito, sa araw ng aming pagpapahinga, sa araw ng aming pagpupuli sa inyo, maraming salamat po. Hayaan niyo po na gamitin namin ang inyong palugin upang kapaglabanan ang lahat ng ito na lahat ng kasalanan. Muli-muli po, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pamamagitan ng iyong anak si Jesucristo at sa piling at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Ayan, hallelujah. Kapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay magbabasa ng kanyang salita na matatagpuan sa mga awit 100 verse 1 and 4. Verse 1. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Verse 4. Pumasok sa kanang templo ang pusay ng diriwang, umaawit ng pupuri sa loob ng taclobanan. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat ng nananabik na papurihan ng Diyos, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo tayo mga tabi, tayo na at sama-sama nating awitan ng ating Panginoon. Kayo mo ay magkabayan, kamustahin po natin ang bawat isa.
Praise God, hallelujah. Tara muna tayo sa ating testimony. Sino pong gustong makatotoo dito sa harap, mga kapatid? Meron mang volunteer na gustong tumayo dito at magpakatotoo dito sa harap na testimony. As si Sister Priscilla. Ayaw niyo magbigay ng papuri sa salamat sa ating Panginoon. Ako talaga ay handang-handa na magbigay papuri sa salamat sa ating Amang Diyos na buhay. Dahil alam ko na hindi niya ako pinapabayaan sa buong isang linggong dumaraan sa aking buhay. Dahil nandito ako sa inyong harapan na patuloy na nagpupuri na ipapasalamat sa ating Ama. I can say thank you to the Lord God dahil pinayayaan kami muli ng ating Panginoon. Nagsilang po yung aking baboy noong nakaraang March 11. Nagkaroon kami ng biig ng 11. Isang malaking pagpapala sa amin noon dahil ang alam namin hindi siya hopeless. Pero nagkatotoo, nagkaroon kami ng biig. So maraming salamat kay Lord. At kami po ay dumaraan ni college sa matinding sipon, buo. Pero nandyan pa rin ang aming Panginoon na talagang gumagabay at patuloy kami hinihipo mula ulo hanggang paa na kami patuloy na pinapagaling dahil ako kagabi hindi na ako gaano inubo at ganun din si Alex. So ang aming musik na lang yung aming iniinda ngayon na hindi pa siya naging normal. Pero darating din yun dahil si Lord ang pagbibigay ng kagalingan. So praise God at nakita ko rin kayo sa harapan ko na nandun kayo at pinapapala tayo lagi ng araw ay Lord. I want it more. I need prayers kay Ate Ninit dahil na-hospital siya last Monday. Hindi ko alam na dinala pala siya sa hospital dahil tumasok na ng BP, yung blood sugar niya. At kalalabas lang niya nung nakaraang Friday night. Kaya maaari sana dalawin natin siya para ibigay natin, iparamdam natin sa kanya yung ating pakikiramay sa kanyang nangyari. So maraming salamat din sa Panginoon dahil yung komunikasyon ng bawat isa sa amin ng mga anak ko ay talagang tumatatag at nagkakaroon kami ng maayos na samahan. Mandyan yung kasiyahan, ikuhan, nagkakagalakan kami. So kung wala ang Panginoon sa aming buhay, hindi ko alam kung paano kami magpagtulong sa isa't isa. Kaya laging masasalamat ko at nandiyan si Lord na gumagabay sa amin. Maraming salamat and to God be the glory. Amen. Pagiging ng Panginoon. Mga kapatid, sabi nga po niya sa salita niya sa Matthew 22 verse 37, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-isip. At saka sinasabi niya po sa Marcos, buong kalakasan din. Kanina po, may gusto pong mag-testimony dito sa harap na si Brother Paul, sabi niya, mag-testimony siya dito, hindi siya mahihiya. Kanina po, ang nagpaano sa akin, sige po, purihin ng Panginoon. Tara na po tayo sa special number na si Pastor Moises po. Sana po lahat tayo ay excited para makakasama tayo noon sa Diyos. Mga kapatid, tama yung sinasabi ni Pastor Edward. Minsan nakakaligtaan natin ang Panginoon Jesus. Minsan hindi natin parang wala. Hindi natin siya binibigyan ng importansya. Hindi natin binibigyan siya ng minsan hindi natin nagagawa yung gusto niya ipagawa sa atin. Maraming gusto niya ipagawa ng
Diyos sa atin para sa kabutihan natin at kabutihan ng lahat ng tao. Ngunit kuminsan, hindi natin nagkakaroon. Di ba? Kuminsan, hindi tayo sa Panginoon. Pero, siya ay matagal naghihintay sa atin. Sa mga kapatid. Mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Minsan naingkit ako. Noong nakita ko yung mga ang daming taong nasa plaza na naibibigay yata ang isang kandidato. 500 lang. Pero nagtutulak kami ang mga tao. Tuwang-tuwa sila. Eh kung sana ganun ang reaksyon na sa Panginoon, hindi lang yun. Hindi kuminsan hindi natin nakuha yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Napakalaki. Hindi masukat. Nandiyan siya na naghihintay sa atin. Nandiyan lang siya. Handang tumulong sa atin. Hindi ba? Lahat ng problema natin, nandiyan siya na tumulong. Kung may sakit din, nandiyan siya. Ngunit kung minsan, mas piliin pa natin yung mga albularyo, mga ibang tao sa ating sakit. Hindi ba nakaka-insulto yun sa Panginoon? Dapat unahin natin ang Panginoon. Di ba? Kasi kung minsan tayo ay ginigising yan, yung tayo para bumalik lang tayo sa Kanya. Gusto niya tayo makapiling, mga kapatid. Kaya lang, kung minsan hindi natin bibigay yun sa Kanya. Gusto tayong gagapin. Gusto tayong isip na siya ng isip kung paano niya tayo mapaligaya. Hindi pa niya nararamdaman. Kung may problema tayo, tapos andyan na yung solusyon ng problema dahil sa ating pakikituko sa Kanya. Kaya mga kapatid, magbago na tayo. Dapat unahin natin ang Panginoon. Kung ano ang maisip natin na makapagpapaligaya sa Kanya, gawin natin. Gawin po natin kasi siya ay nandyan lang sa ating paligid. Sa linggo sana, excited tayo makipagkita sa Panginoon. Excited tayo magbigay puri sa Kanya. At siya lagi sana mo natin yung bigyan din. Hindi yan ba ang kabayaran na ang ginawa ng Panginoon? Binigay niya lahat sa atin. Ililigtas tayo, ililigtas pa tayo sa impyerno. Yan ba ang reaksyon natin sa Kanya? Mali, hindi ba? Ibigay natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Kumukulang tayo niyan. Minsan, kung may pagkakataon, ang gusto ng bayan kasi lahat, maisip niya lahat. Kaya, pagmula sa ating pamilya, turuan natin sila sa tamang relasyon sa Panginoon. At lahat ng masalubong natin sana ay mag-share tayo. Sabihin natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kasi kung minsan, ang hirap-hirap. Mag-Bible study tayo. Napakahirap. Ibig sabihin, parang walang Panginoon sa kanila. Mga kapatid, nandyan lang ang Panginoon na gusto tayo makapiling. Okay? Okay, kanta natin ang Panginoon.
Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y patunayan ko. Ang buhay ko'y nang manali ako kay Kristo. Sa Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na makalinglangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masadlang na dabog sa buhay. Kanino tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lugod. Nang manali ako kay Kristo. Sa Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na makalinglangan ng mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo nasa puso ko. Salamat po, Ama. Yun po ay para sa inyo. Thank you. Dali na paligay namin kay Ama. In Jesus' name, Amen. Praise God, hallelujah. Sana marami pang tatayo dito, hindi lang si Pastor Moises sa pag-aawit. Sana marami pang tinatawagan ko na po si Pastor Ed Vargas sa ating Word of God para sa atin. Maraming salamat. Brother Angelo, sa iyong pinagkatiwala ng Panginoon na ministry. Dito po sa church na ito, marami pong pinagkatiwala po sa atin ng mga talent. So, kailangan po natin gamitin. Amen. Kung hindi kayo marunong umamit, at least marunong kayong sumayaw. Kung hindi kayo marunong umamit at sumayaw, at least marunong kayong gumawa para sa ikakaganda ng ating church. Amen. Yung pong kalitong yan, lahat ng yan, galing sa Diyos, dapat ipagamit po ninyo. Okay? Kasi po, dati-dati, iba po ang gumagamit ng talentong yan, ang gumagamit ng demonyo. Pero tayo ngayon ay nasa kaharian na ng Diyos. Eh, huwag po tayong mahiya na ipagamit ang lahat ng talento para po sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Diyos. Amen. Huwag kayong mahiya kay Pastor.
kayong maiyak sa mga tao. Basta alam ng Diyos kung ano yung pinipagod ng puso mo. Ay hindi ka dapat papayag na ikaw ay hangalan na ang talento mo ay hindi mo paggamit sa Diyos. Kaya nga po may church, para po ang lahat ng mananampalataya sa loob ng church ay magkaisa na tumulong para po lumakas ang katawan. Tama? Tanungin ko po kayo, meron po bang bahagi ng inyong katawan ang walang function? Meron ba? Ibig sabihin, pati yung faith nyo, walang function. Nakatago yan, di ba? Nakatago yan. Pero malaki po ang trabaho niya. No? Mga kapatid, kahit man hindi nakikita ng mga tao at ng pastor ninyo, alam ng Diyos yun. Yung pinagkatiwala ko sa inyo kung paano po ninyo gagamitin. Amen. Nandito po tayo sa kaharian ng Diyos. Wala po tayo ibang sinusunod, kundi ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, sumunod ka. Mukhang nahihiya ka pag sumunod. Sabi mo sa iyong katabi, sumunod ka. Dahil darating na si Lord, wala pa tayong nagagawa. Tapos pag bigayan na ng reward, tayo po yung nauuna nagtataas ng kamay. Lord, ako po, bigyan mo ako ng reward. Baka mamaya matulad po tayo doon sa Matthew 7:21. Ano? Sabi ng Panginoon sa kanila, palis ko sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Sabi niya. Pero sa mga mananampalataya sa loob po ng People of Grace, kilalang-kilala tayo ng Panginoon. Amen. Kaya kung kilalang-kilala tayo ng Panginoon, ay panahon na rin na tayo po ay magpakilala sa Kanya. Di po ba? Nakakaintindihan po ba tayo? Parang ayaw ninyo maniwala sa pastor niyo. Nakakaintindihan po ba tayo? Umaga pa, huwag yung sabihin inaantok kayo. Alas 10 pa lang. Okay, magkalala. Ano lang naman po, okay, mga 10 minutes lang magsasalita. 10 minutes and 2 hours. Joke. Ginigising ko lang po kayo. Okay, mga kapatid, sa umagang ito, ay akin pong tutugtungan yung tinalakay ko po nung ako po ay last na ako po yung nagsalita dito about the kingdom of God. Ang sabi po doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, hindi po lahat ng bagay ay ibibigay ng Diyos sa iyo kung wala kang righteous sa puso. Amen! Kaya sabihin mo sa iyong katabi, maging righteous ka. Okay. So, dito naman po ay ginawa ko po Kingdom of God pa rin, pero kakaiba po ito ngayon. Okay. May kinalaman po ito sa huling panahon kung sino po talaga ang matitira sa kaharian ng Diyos. At ginawa ko po ang talata sa Hebrew chapter 12 verse 21 and 22. Sa PowerPoint po tayo. Okay, basahin po natin. Okay, so ginawa ko po muna sa New King James Version. Okay, so basahin po natin lahat mga kapatid. Ayaw po natin tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos
at pagbibigay galang sa kanyang aral para po sa atin sa umaga nito. So, basahin ko muna sa New King James Version. Sumunod na naman po kayo. Sabi niya doon, "See that you do not refuse him who speaks, or if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven, whose voice then shook the earth, but now he promised, saying, Yet once more I shake not only the earth, but also heaven. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. As of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire." Gusto ko masahin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, "Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa Kanya na nagsasalita." Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa lupa? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabi, aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay ako'y na tumutubo. Manalangin tayo. O Diyos, aming mga nasa langit, kapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong biyaya ng trono. Papasalamat at nagagalak sapagkat minsan pa, pinili po ninyo na sa araw na ito, kami po ay katagpuin. Amin po isinusuko ang anuman nasa amin pong buhay upang maganap ang inyong kalooban. Maghari ang kapayapaan, pagmamahalan. Maghari ang inyong pong pangako na kapag kami kabilang sa iyong kaharian, magkakaroon po kami ng buhay na walang hanggan. O salamat Ama sa pagkakataon na muli po ninyong gagamitin ang iyong lingkod, babagin ng iyong salita. Buksan po ninyo Ama ang puso at kaluluwa po namin, Espiritu po ninyo ay makiisa sa Espiritu po namin upang maunawa po namin ang mga ituturo po niyo sa amin sa bagay ito. Bigyan niyo Ama ng karunungan ang inyong lingkod para may paliwanag po niya ng malinaw ang inyong salita na aming pong pagbubulay-bulay sa umagang ito. At bigyan mo rin Ama ang kami na iyong tagapakinig ng iyong salita. Bigyan niyo kami Ama ng seryoso na tanggapin ang anumang turo na nabubuhat sa inyong salita na aming pong pagbulay-bulayan sa umagang ito. Wala po kami ibang gagawin sa inyong kariyan kundi ito ay may taas pagbiburan. Pasalamatan hanggang meron po kami nalitirang lakas sa mundo ito. Patuloy po namin kayo paglilingkuran. Maraming salamat Ama. Tumaman sa amang sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. Pinamagatan ko po ito, The Unshakable Kingdom. Okay, The Unshakable Kingdom. Kung mapapansin po ninyo, yung talatang binanggit na kinuha po natin sa Hebrew, ang Hebrew po, siya po yung
lahat po na mababasa po natin dyan sa libro, naglalaman po yan ng mga pangyayari doon sa lumang tipan. Siya po yung pinakamalapit na kasulatan sa New Testament na mayroon pong kinalaman or katugtog doon sa mga pangyayari sa unang aklat o kaya yung lumang tipan. Kaya noon pa man ang Panginoon ay meron na po siyang naitatag na kaharian. Sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga pari, at iba ibang mga hari na may banal na takot sa Diyos. Pero sa kabila ng mga ganong itinalaga ng Diyos para po pamunuan, lalong-lalo na po ang mga Israelita, naging pasaway pa rin ang mga tao. Naalala po natin yung panahon po ni Noah, panahon po ni Abraham, marami, di po ba panahon po ni Moses. Meron na pong ginawa ang Diyos doon na babala sa mga tao na kapag nagsasalita po ang lingkod ng Diyos, hindi nila pinapakinggan. Kapag ang mga lingkod ng Diyos, yung totoong lingkod ng Diyos, ay nagsasalita, sila po ay representative ng Diyos. Kaya kapag hindi po natin pinakinggan ang ipinadala ng Diyos, doon mga propeta, kahit ngayon may mga propeta pa rin, pero mag-ingat po tayo. Lalo-lalo na po sa mga pastor. Kapag sila po ay may binalangkas na salita ng Diyos, tayo po nga dito ay nakikinig, hindi kay pastor, kundi kay Jesus. Tandaan po natin, iba na po yung mundo na ginagalawan po natin. Hindi katulad po dati, na bagamat alam natin na may Diyos, pero kadalasan, doon po sa ginagawa po natin, ay hindi po natutuwa ang Diyos. Nalulungkot ang Diyos. Kaya po siya nagpadala ng mga propeta, mga hari, sa ngayon, mga pastor, maging ang mga leader, katuwang ng pastor, para po bigyan ng babala tayo na kung hindi po natin tinanggap ang kanyang salita, ang kanyang aral, may kaakibat po yan na parusa. The same true, bigay ko po kayo ng example sa panahon po ni Moses. Doon siya po ay nagsasalita. Ibinibida po niya ang Diyos Ama sa langit sa lahat ng pwede niyang gawin sa mga tao para umalis po sila doon sa kapamakan. Kaya lang, meron din pong hari that time, naghahari-harian. Hindi po siya naniniwala kay Moses. Hinamon pa nga niya si Moses. Sige nga, kung talagang totoo ang Diyos mo, kung talagang buhay ang Diyos mo, magpakita ka ng himala na maniwala kami na ang Diyos mo ay tunay nga. Aba, tumingala sa langit si Moses. Hinahamon ninyo ako Hinahamon ninyo ang Diyos So anong nangyari? Doon sa numbers po yun, hindi po ako nagkakamali. Marami pong namatay. Marami pong nilamon ng lupa. Si Abayra yata, yung isang kailala ko po doon na isa rin pong hari. Dahil lamang po sa hindi nila pakikinig sa babala ng lingkod ng Diyos. Mula noon, ngayon, at hanggang sa inaharap. So, meron pong tatlong bagay na pangunahin po natin matututukan sa talatang ito. Ang unang-una po ay yung the warning, the shaking, and our response. Ang mga Israelita sadyang matitigas ang kanilang mga ulo. Ang
puso. Di sentro ngayon. Tayo po yung mga hintil, ano po? Pero tayo po ay inadapt. Sabi po ng John 1:12, at ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Wala ng Hudyo, wala ng Grego. Oh? Ang nagsasalita po dito, walang iba, kundi ang ating Panginoon si Kristo. Kung atas po kayo ng isang verse, doon sa verse 25, sabi po niya doon, atas po tayo, di ko lang po naisama. Sabi niya sa verse 24, ng Hebrews 12, ito po, nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang tugong inilisik na may pangako ng mga mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Siya po yung tagapamagitan ng tao sa Ama. Kahit anong lahi, bagamat pinili ng Diyos, pangunahing lahi na pinili ng Diyos ang mga Israelita, pero dahil po sa talagang sobra-sobra po yung tigas ng kanilang puso. Yan. Pansamantala po yan na hinarap ng Panginoon tayo mga hintil. Nangyari po yan kay Pablo. Diba? Si Pablo po ay isang Hudyo. Pero anong sabi sa kanya? Sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon magiging apostol ka ngayon ng mga hintil. Kaya by virtue of the blood of God, kahit hindi po tayo Hudyo, by the virtue of the power of the blood of Jesus Christ, naging espesyal na rin tayo sa Ama. Amen. Amen. Kaya wala na po, sabi po ng Romans chapter 3, verse 53, verse 52. Yung sa verse 22, yung wala na, yung mga Hudyo, yung mga Grego, lahat nagkasala, sabi po doon, ang nangangailangan ng kaligtasan. So hindi lamang po mga Hudyo ang dapat maligtas, kundi tayo. Di ba mabuting balita yun? Amen? Amen po ba? So, special po tayo sa Diyos ngayon. Kaya, mga kapatid, kung ano po yung nangyari sa unang panahon, na kahit hindi po tayo Hudyo, kahit sinong tao, kahit anong race na meron tayo, as long na ikaw ay nakapakinig na ng salita ng Diyos, dumating na sa'yo ang kumbaga yung command ng Diyos. Meron na tayong napakinggan na utos ng Diyos. Lalong-lalo na po tayo na dati pong makasalanan, pupunta po sana tayo sa impyerno kung hindi po natin tinanggap si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Pupunta po tayo saan? Sa dagat-dagatang apoy. Ayaw po ng Panginoon yun. Ayaw po ng Diyos yun. Napakahaba po ang pasensya ng Diyos sa atin. No? Sabi po ng Exodus, God is full of love. God is merciful. Hindi niya hahayaan na ang mga tao ay maparusahan. Mapunta sa impyerno. Doon po sa walang katapusan, kaparusahan, kamatayan. Pero, nakakalimutan natin, kahit full of love po ang Diyos, siya rin po ay Diyos ng justice. Hindi po niya hahayaan ni katiting na kasalanan sa isang tao. Hindi niya hahayaan, magkakaroon po ng kaparusahan. Paparusahan ng Diyos ang lahat na sumusuway sa kanyang utos. Matindi po, no? Ang panahon yun, 23,000 po ang namatay. Wala pong binatbat po yung nangyayaring kira ngayon. Ilan na bang namamatay sa Iran? Ilan na bang namamatay sa Israel? Alam niyo mga kapatid, ang katotohanan po yan kapatid, bago may maganap sa pisikal
Okay? May nangyayari pang spiritual. Ungkatin po natin, geographically, bago naging Iran, ang bansang Iran, ano po muna ang pangalan niyan noong araw sa Lumang Tipan? Ano po ang pangalan ng Iran? Persia. Persia po yan. And then yung Iraq, Babylon. And then yung Israel na ngayon, Canaan. Promised land. So, ang tinitira po ng Panginoon, hindi po yung geography, kundi yung mga tao na ayaw makinig sa kanyang salita. Ano po ba ang naglalaban? Hindi lang naman po politically, hindi lang naman po economically. Sabi po nila, spiritually. Si King Cyrus, that time, sila King Nebuchadnezzar, that time. Sila po ay hari that time, yung po nag-exile ang mga Israelita sa Babylon. Pero gano'n pa man, hindi po lahat ng mga mamamayan sa Iran ay puro masama. Actually, sa totoo lang, meron pong revival na nangyayari sa Iran ngayon. Marami rin pong mga taga-Iran na sumusunod or ang panatiko ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi rin naman lahat ng taga-Israel ay puro mga Kristiyano. Marami din po doon hanggang sa ngayon na si Jesus ay hindi nila kinikilala Diyos. So, nasaan po ang problema? Hindi po sa geography, kundi spiritually. Kaya po, ayaw po ng, di ba, alam po natin, na halos karamihan ng mga mananampalataya or yung tinatawag po nating religion sa bansang Iran ay mga Muslim. Tama po ba? Mga Islam. So, nakita po nila na mas lalong dumadami na ngayon, actually, revival, sabi po nila po, the record, pinakamarami na magkakaroon ng revival, o nagkaroon na ng revival, ang bansang Iran. Kaya po hindi pumayag yung hari ng Iran na sila po ay sapawan. Sabi ko nga, history repeat itself. Meron po akong ipinost sa Facebook. Ang sabi po ganito. Kasi po matakot po tayo ngayon, di ba? Huwag tayo basta-basta maniniwala. Sabi nila, bumagsak na daw ang Israel. Namatay na raw yung kanilang president. Alam nyo, meron po akong pinsan na taga-Israel. Tinanong ko siya, ay, huwag po kayo maniwala dyan, insan. Hindi totoo yan. Pegi yan. AI, isa po na ginagamit ng Diablo para iligaw ang mga tao. Yung AI. Di ba parang totoo? Pag titignan mo. Actually, sa panahon po natin ngayon, ang form ng the beast, yung tinatawag po natin the beast, yung Antichrist, alam po sa panahon po natin yan, ang ginagamit po niya, technology. Di ba? Gusto niya na paniwalain yung mga tao. So, totoo nangyayari. Sino po yung namatay na hari sa Israel, sa Iran? Diba si Ayatollah Namini? Namini ba yun? Parang sa panahon po natin ngayon, naniniwala pa kayo, namatay na siya. Sabi nila, nagtatago lang daw. So, mga kapatid, tayo, para hindi po tayo basta-basta maligaw, ma-shake. Kaya nga po sa panahon natin ngayon, meron akong shaking na nangyayari. Kung ano po yung nangyari noon. Di ba sabi niya, niyanit niya ang lupa. Doon po sa binasa natin. Pero, pagdating po sa New Testament, sabi niya, uulitin ko, muli, nayayanigin, hindi lamang ang lupa, kundi ang langit. Ano pong sinisimbolo ng langit?
Nandiyan po yung mga spiritual forces. Hindi natin nakikita. Sabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10. Hindi po tayo nakikipaglaban, nakikipagbangas sa mga tao, sa flesh and blood, but against spiritual forces, darkness on in heaven, sa atmosphere. Ang langit na tinutukoy po dito, yung physical. Muli po niyang yayanigin. Kaya matira po ang matibay sa panahon ngayon. Di ba? Nagkatadhana po ito mga kapatid. Basahin po ninyo yung Matthew chapter 24. Ang sabi po doon, bansa sa bansa, kaharian sa kaharian, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng giyera, kagutom. Ang sabi po ng Panginoon, talagang mangyayari yan. Kaya huwag kang magtaka. Ano po ang purpose? Ano po ang purpose? Sabi niya, may babala ang Panginoon. Basahin po natin yung verse 55. The warning. Sabi niya, kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo natangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Paghanda po natin mga kapatid, yung mabigat na mangyayari sa atin. Diba? Actually, sa totoo lang, pagdating po ng muling panahon, lahat po tayo dito ay mamamatay. Nakatakda sa tao. Sabi po ng Hebrews, chapter 9, verse 27. Minsan lang tinakda sa tao na mamatay at pagkatapos yan ay tumulo. Ano po yung dapat na pinag-aandam mo natin? Yung buhay sa kabila. Kaya kapag binabaliwala mo ang salita ng Diyos, parang sinasabi mo na rin na doon ka sa kaharian ng demonyo. May parusa yun mga kapatid. Kung makakalusot ka po dito sa parusa dito sa mundong ito, maglalaki ang mga missile, maglalaki ang mga, anong tawag dito, bomba. Huwag po natin katakutan yun mga kapatid. Sadyang inalaw ng Panginoon yan para yanigin tayo. Kaya yung po mga natutulog, yung po mga nagbabaliwala sa salita ng Diyos, panahon na. Naalala ko niyo yung lindol, sino po dito sinilang ng 1991. Wala pa ito mga kabataan. Naalala niyo yung lindol, di ba? Ano po, yung 1991, nasa Ligyan po ako. Akala ko katapusan na ng mundo. Pero palatandaan pa lang yun. Kapatid, isa po yan. Yung pagparating na, yung tumataas na presyo ng langis, di ba? Magkano na po ang 1 litro ngayon? 90. Tataas na yan. Tataas na yan. Ano mangyayari? Maraming diba? Pero ang sabi ng Panginoon, talagang mangyayari yan, huwag kayong matakot. Kasi po kung hindi yan mangyayari, hindi po darating yung bago. Tandaan po natin, mapapalitan yung bulok ng mundong ito ng bago. Kaya kinakailangan yanigin. Ganon din po sa atin ng mga mananampalataya. Isipin po natin, para tayo yung iba. Alam niyo yung iba? Yung palay. Di ba? Ilalagay yun sa bilao. Tapos, yayanigin, sinisip yun, di ba? Sinisip. And then, anong gagawin ng nagsinisip? Itataas. Ganon. Para maalis yung durog, maalis yung ipa, maalis yung dumi, at ang maiwan, yung puro na lang. Kaya ang nangyayari po ito sa ating kapaligiran, dito makikita
kung sino talaga yung karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya may pagyayanig. The shaking. Tignan po natin yung verse 26. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ng lupa, tinutukoy ka ng panahon ni Moses. Ngunit ipinangako niya ngayon, sa panahon po natin, minsan ito pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing, aalisin ang mga bagay, ang mga nilikang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ano yun? Ano yun? Yung mga bagay na hindi nayayanig. Sabi po ng Matthew 24, verse 35. Anong sabi ng Matthew 24:35? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Palagi pong ipinapangaral ng ating pong Panginoon Kristo yung kaharian, yung kingdom ng mabuting balita. Kaya nga po tinawag na mabuting balita. Kaya kahit papaano, sa kabila po na napapalibutan po tayo ng mga masasamang balita, kasama na po ang mga peking balita. Kung wala kang alam sa mabuting balita, hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sinasabi mong ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, pero hindi ka nagbabasa ng kanyang salita. Kaya pagdating po na maghari po si Satanas sa mundong ito, alam mo lang ang Panginoon. Pero kapag kaharap mo na yung Antichrist, sasabihin niya siya, sige, itiwala mo si Kristo. Tatatagan ka ng 666. Ang walang tatatak na 666 ay pupugutan ng ulo. Natakot ka, ayaw mo mamatay. Parating pa lang yung tinatawag pa natin, walang kaparis na tribulation. Yung po na mababasa po natin sa Matthew 24, beginning 1 hanggang sa mga following na mga verses, puro tribulation yun. Nangyari na yun. Mauulit yun. Pero sabi doon, hindi pa naman talaga dumarating yung totoong tribulation. Iniisip mo nga kaya yung sinasabi ko. Siguro yung dahan-dahan kang papatayin, yung susukitin yung mata mo, babalatan ka ng buhay, tatanggalin yung kuko mo, para mga i-deny si Jesus. I-deny mo si Jesus, kung hindi, babalatan kita ng buhay. Natatakot ka noon. Kasi hindi ka sigurado na ikaw ay papunta sa kaya ng Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, na itong nangyayari sa ating kapaligiran, ginagamit ng Diyos yun. Hindi po masama ang Diyos, ha? Hindi po siya masama. Okay. Ang masama lang mga tao. Sabi nga po ng aking tita, yung kanyang anak, dahil yung asawa niya masyadong drastic. Sabi niya doon sa anak niya, paminsan-minsan, 10 lang mo yan. Magpakatapang na, para matauhan. Suntukin mo kaya. Para matauhan. Ganun po tayo. Para po tayong binibibi pa ni Satanas. Ayaw na ayaw ng Diyos yun. Kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya, kabilang ka na sa kaharian ng Diyos, but lumilipat ka pa rito. Alam niyo, meron din pong kaharian si Satanas. Hindi niyo ba alam na ang mundong ito pag-aari na niya? Hindi ba niyo alam? Pag-aari na niya. Kaya po, may shaking. Kasi papalitan ng Diyos ito. Ayaw ng Diyos na maghari si Satanas. Kaya aalisin niya lahat, pati si Satanas. Sa kauli-ulian, igugo mo yan. Nakaparang ka kapatid kung makakasama ka sa rapture. Diba? Babalik si Jesus. Muli siyang babalik. Isasama niya yung mga tapat. Ang sabi doon,
isasama niya at mamumuhay sila ng 1,000 taon. Maniwala po natin, sinungaling ba ang Diyos? Well, hindi. Kapatid, it's time for us. Ano pa ba yung dapat pang gawin ng Diyos para pumatauhan tayo? Tapos sinasabi mo, Panginoon, rapture na. Ayaw ko po, nag-iirap po. May anak ako po doon sa Dubai. May anak po ako doon sa Saudi. Ayaw ko po makita yung pag-iirap nito. No, rapture na. Masarap po ang rapture, di ba? Kasi po hindi mo matitikman ang namatay. Sabi po to, di ba? Sabi po, nasa alapap si Jesus. Hindi na po siya bababa dito sa lupa. No? Nangarap po siya dito sa lupa dati. Kasama po yung 12 alagad. No? Para iligtas yung mga makasalanan. Pero sa muling pagbabalik niya, kukunin niya na yung mga tapat, yung mga nagtagumpay. Wala nang evangelism. Kasi po, iniwan ni Jesus ang church para po ipangaral ang kingdom of the gospel. At ang sagaw, sa muli niyang pagbabalik, hindi na siya dito kasi immortal na po siya. Glorified body. Nasa alapap na lang siya. Kaya po yung mga tapat, praise the Lord. Ang requirements po dito, yung hindi ka dapat natitinag. Actually, kuman ng Panginoon, sa Matthew chapter 5 verse 48, anong sabi niya? Be ye perfect, for my Father in heaven is perfect. Kuman po yun. Yun naman po. Yun naman po ang mga kasama sa rapture. Di ba? Check ko, sasalubungin natin sis. Paano naman po yung mga naiwan? Yung mga lukewarm. Ang sabi po to, yung mga sala sa lamig, sala sa init. Sila po yung daranas ng tribulation. Mga kapatid, dapat bigyan na po natin ng anong tawag dito. Actually sa totoo lang, nasa huling panahon na tayo. Sino po ang naniniwala dito na nasa huling panahon na tayo? Wala nang chance. Wala na pang susunod pa kay Kristo. Siya na lang. Siya na lang yung pinaka-first and foremost, the best na religion para ang lahat ng tao ay manumbalik sa Ama. Wala nang iba. Even religion. Even yung mga nagtataasan po dito ng mga organisasyon. Lahat dyan mayayanig. At ang matitira lang ang kaharian ng Diyos. Sabi dito, 27, sa verse 27, tingnan po natin, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabi, aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ano yung tinutukoy niya dyan? Na mga, yung kaharian ng Diyos. Hindi po tayo basta-basta paaapekto doon sa nangyayari sa ating kapaligiran. Actually, anyway, sabi po ng Revelation sa huling panahon, maraming manglalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Maraming manglalamig. Dahil po sa hirap na daranasin ng mga tao, kabilang ng mga mananampalataya. Sabi po doon, verse pa, diba, mag-aaway-aaway sila. Malalamig, tatalikod. Yun po nakakatakot. Bakit po nagagawa ng mga tao na gano'n sila tumalikod? Kasi po hindi sila firm doon sa sinasabi ng Panginoon. History repeat itself. Sabi ko doon, di ba, sabi ko doon, AI, ang Iraq, is the Goliath noong panahon. And sabi ko, yung Israel and the truth is the David. Sino ba si David? Hari din, di ba? Si Goliath lang naman ang kanyang pinatumba. Bakit? Bakit niya napatumba? Hindi po sa kanyang sarili kakena. Kaya nga po naisulat po yung Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang kaharian na darating, wala pong match yan.
na sa kahit anong kaharian na itatapag dito sa lupa dahil papalitan ng Diyos. Para po sa atin yun na totoong tumanggap at nanampalataya kay Jesus. So ito po yung response po natin. Sa verse 28, sabi niya, sa verse 28, our response, yung totoong response po natin ngayon, para hindi po tayo basta-basta mahihilo doon sa shaking na nakahari sa mundo ito. So hanggang buhay pa tayo, ito po ang ating gawin. Sabi niya, sa verse 28, ipakyan mo verse 28. Ayan, dito po tayo sa verse 28. So anong sabi? Yan o. Ito po dapat ang nakikita habang nandito pa po tayo sa kaharian ng mundo. Sabi po ng Bible, nandito tayo sa lupa, pero hindi ito yung totoong ating kalalagyan. Tayo po ay citizen ng langit. Dito po, ipinigay lang tayo dito sa mundong ito para magsilbing asin at ilaw sa nabubulok na mundo. Katulad po ng senior mo ng aking tita last Sunday. We are the bearer of light. Sabi niya, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi yayanig. Hindi nayayanig. Kailanman. No? Hanggat nandito po tayo sa lupa, nag-i-enjoy po tayo. Amen? Tayo dito, nagpupuri po tayo, nag-praise and worship po tayo, umamit po tayo, naglilikod po tayo kahit anong mangyari. Kasi po, yun po ang hinahanap ng Diyos. Hindi kailanman natitinag. Nakarinig ka lang ng balita. Baka yung isa, darating na rin sa Pilipinas. Tatago ka na sa kuweba. Dapat nga salubungin mo eh. Ha? Maganda yung namamatay tayo, pero lumalaban. Tama. Kasi po, sundalo tayo ng Panginoon, dapat, di ba? Yung lumalaban ka, mahirap yung namatay ka na wala kang kalaban-laban. Ako ko yung pwede kong sabihin. Kaya, bago man lang, girahin ang Pilipinas. Kapatid, bago man lang girahin ang Pilipinas, ang dapat, ano pa ba ang dapat ko natin gawin? Magpasalamat pa nga tayo eh, kasi alam niyo kung bakit? Inalaw ng Panginoon, di ba yung gera? Paano darating ang bago? Kung hindi pa po mawawas out yung dati, according to the verses na pinasa natin. Actually, sa totoo lang sa akin, kung pagpipilit po ako, ayaw ko na dito sa Pilipinas. Kahit Pilipino ako. Di ba magulo? Ano ba ang bansang pinakatahimik ngayon? Meron ba? Meron ba? Yes. Oo. Kahit sa lupalong pumunta. Pero ito lang po masasabi ko po sa inyo. Saan ka man nakatayo ngayon? Saan ka man pupunta ngayon? Basta alam mo na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos na kailangan hindi natin. Amen. Salamat tayo. Sabi niyo, pasalamat tayo sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi yayanig. Paglingkuran natin siya. Amen? Kaya ang lingkod ninyo, kahit magkagira na, nagtuturo po tayo dito every Saturday. Bible study po tayo dito. Pagdating sa langit. Oh, Lord, yung reward ko. Bakit? Ano bang ginawa mo sa mundo? Inatakot ka nga eh. Baka matulad po tayo doon sa 7:21. Sabi, di ba napalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo? O di ba nagpagaling kami ng mga may sakit? Anong sabi ng Panginoon? Hoy, di ba kayo pinag? Umalis kayo sa harap. Ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, walang retirement. Kapag nandun ka na sa kaharian, yung totoong kaharian doon sa langit.
doon mo lang masasabi. Sabi ng Panginoon, welcome my good and faithful. So ang sinasabi niya diyan, sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang ang pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Alam niya kung anong klaseng paglilingkod ang ginagawa po natin sa Kanya. Katulad ng ginto, ipapadaan yan sa apoy. Kung talagang puro ginto. Kapatid, ano man ang nangyayari sa kapaligiran, maging ginto pa. Amen? Huwag kang magbago. Yung iba po, nagbabago na. Ang umpisa po kami ng live class, ang dami-dami namin. 21. Tapos, umuunti. Nagbabago. Kapatid, huwag ganun. Masaya ba kayo naglilingkod sa Diyos? Masaya ba kayo? Huwag po natin gamitin na burden ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ka tatagal. Kaparat ka kapatid, binigyan ka ng opportunity na mapabilang dito sa people of grace. Magpasalamat kayo kapag binibigyan kayo ni pastor ng ministry. Amen? Magpasalamat kayo. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mayayanig. Karamihan na nayayanig, yung walang ginagawa, tama. Ginagawa natin. Sasabihin mo, rapture na, wala pa tayong ginagawa. So that's it, kapatid. Dapat mag-umpisa po yun sa aking sarili. Huwag mo nang hintayin pa na baka mamaya pilitin ka ba ni pastor, ituwalak ka ni pastor. Hindi pa ako ganun. Hindi pa ako nagtutulak. Kasi itulak ko kayo. Hindi po. Si pastor, hindi mo siya, ang tawag dito, hindi po siya matapang mo. Ayaw ko pong, ako po ang ayaw ko pong i-please ko po kayo. Gusto ko po si Lord ang i-please ninyo. Hindi po yung ako yung piniplease nyo. Okay? Nakakaintindihan po tayo. Kasi po, salita ng Diyos ito eh. Diba? Sabi po doon sa binasa natin, pakinggan ninyo. Sinabi na ng pastor o yung mga ibang mga leader dito, ano pa ba ang kulang? Isubsob ko kayo sa Bible? Hindi ko gagawin eh. Hindi ako Diyos. Amen? Kakaintindihan mo ba tayo? Mga kapatid, tumayo po tayo na. It's time for us. Hindi po natin tiyak ang bukas. Wala po tayong katiyakan. Pero, to tell you honestly, kapag ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Diyos, out of any reservation, gawin mo yung paglilingkod mo. Hindi dahil sa tao, hindi dahil sa ibang mga bagay, gawin mo dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Kaya sabi ko po kanina, yung mga talent po ninyo, huwag po ninyong ikakahiya. Kinakailangan sumayaw po kayo dito. Sige lang. Amen. Yan po ang gusto-gusto ng Diyos eh. Yan mga kapatid, it's time for us to be a part of the kingdom. Yung pong kaharian na kailanman hindi nayayanig. Ano po yun? Kaharian ng Diyos. Sabi po ng panalangin, masunod ang kalooban mo dito sa lupa parang sa langit. Ulitin ko po yung hamon last week. Magiging light bearer ka pa. O baka mamaya yung light mo nagiging lighter na. Sino po sila dito may lighter? Ano po ang purpose ng lighter? Kapatid, seryoso po ang Diyos ngayon. Kung ayaw mo makaranas ng parusa, makinig ka sa kanyang salita. Amen. Amen. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Higit sa lahat sa inyong salita. Wala po kayong humpay na nagpapaalala sa amin. Para naman po ito sa ikabubuti po namin. Bagamat sa kapaligiran ay ang dami-dami po, hindi na po magandang nangyayari. Pero
meron po nakatangi sa lahat na makinig sa inyong salita. Sabi po ninyo sa Mateo 24 verse 14, 13, ang nananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. 14, at ipahahayag sa buong sanlibutan ang salitang ito ng kaharian ng Diyos at sa kadarating ang wakas. Lord, itulak po ninyo kami. Kayo po magtulak sa amin para gawin ang gusto po ninyo sa amin habang hinihintay po namin ang pumuling pagbabalik. Nagpapasalamat po kami hindi sa pangyayari na marami pong naaapektuhan sa gyera, marami pong namamatay. Hindi po kami ito nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami dahil ipinahintulog po niyo ito para minsan pa yanigin ninyo. Yanigin ninyo ang mga bagay na marurupok. Nang sa ganon, pag tumating po ang bagong kaharian na actually nasa amin na kung si Jesus, itinanggap po namin sa aming pong puso, namuhay, ginampanan ang anumang pinagagawa niya sa amin. Sa aming pong puso, nananahan si Jesus. Panginoon, maghari ka sa aming pong puso. Kaya Lord, salamat po. Sa umagang ito, wala po kaming ibang ginawa kundi matuto, makinig, mag-aral ng iyong salita. At Lord, dagdagan pa po namin ito yung pong pagsasagawa. Lord, huwag po kami matulad doon sa sinabi ni Santiago na ang pananampalatayang walang kalapit na gawa ay patay. Huwag po ninyong hayaan ang pananampalataya po namin ay mamanay na mga nangyayari sa kapaligiran. Bagkus, Panginoon, mas lalo pa namin dudublihin, Panginoon, pagsisikapan, Panginoon. Sapagkat malapit na po kayong bumalik minsan pa. Kaya nawa, madatnang po ninyo, bawat isa sa loob ng church na ito at sa iba pa pong mga iglesia na kayo po ang kinikilalang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nawa, madatnang po ninyo kami na palaging abala sa iyo, Hari. Salamat, Ama. Bendisyonan mo ang mga anak mo sa lugar na ito. Maging ang mga anak mo na wala po rito, palabigin po ninyo sila. Salamat, Ama. Nawa, makasama kami. Sama-sama kami doon sa inihanda mo na mansyon sa langit at sa mundo ito. Sana makasama kami sa kaharian na kailanman hindi natigilan. Ang kaharian ni Jesus sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat ng gabi mo sa aming pong puso ang nag-aalab ng pagmamahal na may kaakibat at paglilingkod hanggang meron po kami nakas paglilingkod ng Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat na nagtatagumpay ang sabi na Amen. 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 Thank you, Lord. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ginagamit niya si Pastor Ed Vargas sa pagbabagin sa salita ng Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon na lagi tayo nagpapatuloy sa Panginoon at hindi tayo nagsasawa hanggang sa wakas. Kasi sinasabi niya sa Revelations, ayaw ng Panginoon na ang mahinang pananampalataya. Dahil kung mahinang pananampalataya natin, ay susukan niya tayo. Sabi niya sa Revelation. Mga kapatid, darawan tayo din sa tithes and offering. Sa pagbibigay sa ating Panginoon sa marami po tayong bigay kung tinatawagan ko po si Brother Nolly para sa pag-pray sa tithes and offering po.
pangyayaring ating nararanasan sa kasalukuyan. Ako. Mga prime communities po ay napaka-mamak na. Yung mga paunahin nating pangangailangan sa buhay. Bigas, pag bumili ka ng yung 50 pesos, para hindi mo halos makain. Unless 55, 58 pesos. Then sa kaganapan ngayon, sa na nangyayari, sabi ni Pastor Edward, yung mga signs na napag-aralan po natin, napakinggan po natin kay Pastor Edward, ay mangyayari po yan sa bago dumating ang wakas. Nations against nations, family in every various places. Sa taas ng mga prime commodities po natin, mga kapatid, marami po nagugutom. Halos minsan na lang sila kakain sa isang araw. But the children of God, hindi po kabayan ng Diyos yan. Pangako po ng Diyos yan. Hindi tayo mababayaan, hindi tayo iwan. Yan ang mga dapat nating isaalang-alang sa ating buhay na sa kapag tayo ang mga anak ng Diyos, hindi tayo mababayaan. At ang sabi pa doon sa Matthew 24, and this gospel will be preached throughout the world in the end time. May papangaral lahat ng ang salita ng Diyos sa buong mundo. Lahat ng tayo ay makakarinig ng salita ng Panginoon. Then the end shall come. Pero bago pa man din dumating yung katapusan, magkakaroon muna ng taggutom, earthquake, tribulation, kahirapan, nations against nations. Ito na ngayon nangyayari sa kasalukuyan. Magkano na ngayon ang crudo? 85 pesos. Kunti na lang tumatakbo sa nasasakyan sa lansangan, kung mapapansin po ninyo. Kasi ang mahal po ng crudo. Pero 85 from 50s up to 85. At sabi nila, parang hanggang 100 pesos. So marami na nag-shutdown ng company sa kasalukuyan sa totoo lang. So, iayanig na tayo. Ito na yung pagyanig. Pero, he who stands firm to the end shall be saved. Ang sino mang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, manatili po tayo sa salita ng Panginoon. Manangan po tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Pinangako mo, Panginoon, di mo ko pababayaan, di mo ko iiwan. You will supply all my needs according to glorious riches in Christ Jesus. Meron mga pangako ng Diyos sa ating na dapat natin i-claim sapagkat ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen. Hindi niya tayo pababayaan. Pinangako ng Diyos, hindi napapako, hindi pinakalimutan ng Panginoon. Maging sa pagbibigay po, nang hinahal pa ba kapatid sa iyo bibigay? Huwag ka manghinahal. Pwedeng doble ng Panginoon, pwedeng triple ng Panginoon, pwedeng 100-fold ang ibibigay ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi mo masasukan ang kanyang kapangyarihan. Kaya kapatid, kaibigan, mga minamahal. Manangan tayo sa salita ng Panginoon sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa oras na ito, tayo pa yung po tayo'y manalangin. O Diyos sa dakila sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos ang aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kami aming nagpupuri at papasalamat sapagkat kami pinili niyo. We are chosen of God by you, Father God. To praise you, to worship you. Panginoon, magpapasalamat kay Panginoon sa karapatan na binigay sa amin bilang mga anak ng Panginoon. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, pagkakaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya kamaya-maya nagpapasalamat at pupuri sa dakila ng pangalan ng Panginoon sa umaga nito. Sabagat kami ay nakapakinig, Panginoon, ng mga panawagan ninyo, Panginoon, na kami ay hindi mayayanig kapag ang iyong kaharian ay nasa aming buo, nasa aming puso, nasa
At ang bagay mayayanin, ngunit kami, Panginoon, na tumatangkil, Panginoon, ay kaharian ng mayayanin. Ipapasalamat kami, nagpupuli sa inyo, Ama, dahil ganun na Lord Diyos ay pagmamahal sa amin, pagkalingin sa amin, Panginoon Diyos. Sa aming pagbibigay ng umaga, aming panalangin naman na kayo, O Diyos, ang mag-supply, magbigay ng pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, patuloy pong ipaano ninyo, Ama, ang kabuhayan ng mga kapatid ko po, Ama, na naghihirap, naghihikahos. Di man namin sila maabutan, Panginoon. Di man namin sila mabigyan, Panginoon. Ang panalangin po namin, Ama, alam namin na umabot ito sa inyong kaluwalhatian sa langit. Hindi po silang kakabagan. Kami po yung kakabagan, Panginoon. Kami amay nananangan sa mga pangako niyo sa amin. Dalangin ko po, Ama, para sa lahat ng mga pagbibigay sa umagang ito. Hindi po silang patuloy pagpalain, Panginoon. Hindi sila nandun ng kanilang kabuhayan. At ibus ang kasalanan ng kapalan ay bumula sa langit po, Diyos. Paging sa mga naghihikaos o naghihirap natin hindi makapagbibigay, Panginoon, dalangin ko po, Ama, na hindi rin silang pagpalain, particular sa material nila sa lupa. Maraming pong salamat, Panginoon, at naman ang pera malilibog sa umaga ito ay magamit lamang po, Ama, para sa kaluwalhatian lamang ng banal ng pangalan. Pinupuri namin po yung pinasasalamatan namin kayo. Kayo na magpakailangan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mamaya po, after ng Sunday service po, may meeting po ng mga members dito po sa POGC. At tinatawagan ko na po si Pastor Moises sa ating closing prayer po. Ayan. Ito pa ay mahal ng kapatid. Dasal tayo. Ama namin sa langit, kami, Ama, namin sasabihin namin, Ama, sa inyo ngayon na mahal na mahal namin kayo. Gusto namin kayong ganiig. Gusto namin kayong magkasama, Panginoon. Ama, nihiling ko pa na salamat po sa Holy Spirit, Ama, at kayo po ang kaninig ng sermon ni Pastor Lord. Alam po namin naman na hindi magagawa mag-isayo kung mga kayo, Panginoon. Panginoon, napakagulo na po ang mundo nito, Panginoon. At tataasan na po ang mga bilihin, Panginoon. Ngunit hindi kayo matatakot, Ama, sapagkat kasama namin kayo. Marami naman na nandyan kayo at hindi niyo pababayaan ang may isa man sa amin, Ama, na mag-suffer sa kahirapan na ito. Alam po namin naman, nandyan lagi kayo na nag-iisip kung paano hindi kami mapapaligaya. Alam po namin, Ama, yung pagmamahal sa amin, mahal na mahal niyo kami. Kami lang po, Ama, tumukulang sa inyo. Kayo nun, patawarin po ninyo ang aming pagkukulong sa inyo. Sana pa, Ama, ay tulungan niyo kaming napaligaya din kayo. Tulungan niyo kami, Ama, na gawin ang lahat ng nagustuhan niyo. At Panginoon, gusto namin naman na makapiling kayo hanggang sa inyong kaharian, Panginoon. Sana po, Ama, ay sakupin niyo kaming lahat dito
at ng membro ng church na ito sa mga churches, Panginoon. Lahat ng tao, Panginoon, ay ligtas po niyo kami. Gusto namin kayo masilbihan hanggang doon, nandyan sa inyong kaharian, Panginoon. Panginoon, kayo po ay umulit ko pa, Ama, kayo ang pagpag-asa namin. Kaya't gagawin namin at tulungan niyo po kami, Ama, na paano pa ang kakulangan namin ay sabihin niyo sa amin, Ama, para gagawin po namin ang mga kakulangan niya. Kaya't Panginoon, sana pa may napapaligay namin kayo lagi. Sana pa ay matulungan niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sapat na sapat sana po kami. At inaasahan po namin na makakapil namin kayo sa inyong kaharian. And lastly, may the good Lord bless you and keep you. May the good Lord lift up His countenance upon you and be gracious unto you. May the good Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Amen. Pastor, morning. Ay, brother! Hindi ka pinapansin, Pastor. Kaya ka naman Hindi ka kaya tayo, hindi.